And so ngayon magpapatuloy tayo at bilang pagbabalik tanaw bago natin simulan ang bagong chapter, ito po ang ating mababasa sa chapter 17 ay ito yung sunod na destination. Kung matatandaan ninyo, ito po yung second missionary journey nila Pablo kasama si Silas at nadagdag si Timothy at nadagdag si Luke. At itong mababasa natin ngayon ay ang kasunod na destinasyon nila matapos na hilingin ng mga hukom sa Philippi or Pilipos na sila ay lumisan doon. Kung matatandaan ninyo yung story, di ba? Kinulong sila Pablo ng hindi tama dahil hindi sila nilitis at nung nalaman niyo ng hukom, sila ay natakot at pinakawalan at hiniling na pwede ba lumisan na kayo dito sa Filipos? At ito na nga po yung kasunod na destination. At ito ay mahalaga sa ating pag-aaral bilang mga martyr. Or kung babalikan natin ang kahulugan ng martyr bilang tapat na saksi ng Panginoong Hesus. Ito ay mahalaga sa atin dahil ipapakita dito ang kahalagahan ng kasulatan. Ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Dahil dito makikita natin kung ano ang mensahe mula sa kasulatan na daladala ng bawat martir o bawat tapat na saksi ng Panginoong Hesus. At kapag sinabi kong tapat na saksi, ito ay patungkol sa bawat mananampalataya. So kung ikaw ay tinawag at niligtas ng Diyos, ikaw ay isang tapat na saksi. At iyon ang inaasahan sa iyo, kapatid. At ang parteng ito ay napakahalaga upang paalalahanan tayo gaano kahalaga ang salita ng Diyos bilang isang niligtas at bilang isang tapat na saksi ng Panginoon. And so ngayon ating babasahin ang parte ng Acts chapter 17 at magpo-focus muna tayo sa verses 1 to 3. At kung mararapatin po ninyo, inianyayahan ko kayo na magsitayo bilang pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Verses 1 hanggang 3, sabay-sabay po nating basahin. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia ay nakarating sila sa Thessalonica kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 Sabath ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan na ipinapaliwanag at pinatutunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay at sinasabi, itong si Jesus na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. Ito po ang salita ng ating Panginoon at ito ang ating pakikinggan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. At maraming salamat dahil ang pangangaral ng iyong salita ay kaparaanan mo upang kami ay turuan, sawayin, at kami po ay sanayin at ituwid. And so patuloy po namin hinihingi, Panginoon, na makita namin sa pag-aaral namin ngayon ang kahalagahan ng kasulatan. At naway isabuhay po namin ang patuloy na panmamalagi dito at pag-aaral at paghahanap ng patnubay at pagkilala sa iyo. At naway sa pamagitan nito, maging tapat at maging handa kami ng mga saksi ng Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, bigyan mo kami ng kaliwanagan ng iyong salita. Amen. Tayo po magsiupo. Now, once again, good morning. So last week, kasama po ang aking asawa ay nagkaroon pa kami ng, may pinapanood po kami last week. Ang title po nito ay, ito po isang Korean drama series. Ang title po ay 18 Again. So mula po sa title, parang magkakaroon na kayo ng idea. Ang Korean drama na ito ay patungkol sa isang mag-asawa na kung saan ang kanila pong relasyon ay nagdi-drift away na, no?
Dahil nga po sa problemas ng pera at hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi tama at hindi pagkakaroon ng open communication, ang kanilang relasyon po ay kumbaga umabot na sa point na sila po ay magdi-divorce. Okay? And so bago po sila mag-divorce, or dumating na yung time na sila po ay nag-divorce. And hindi pa pala, on the verge of divorce pa pala sila. At pumunta at bumalik itong lalaki sa isang basketball gym nila sa high school siya, at doon sa panghuling bola na kanyang isushoot, sabi niya, kapag na-shoot ito, grant my wish, sabi niya ganun. No? At pag-shoot niya, na-shoot. And pag-shoot niya, na-shoot. At pagkatapos noon, siya po ay naging bata muli. Siya ay bumalik sa edad na 18. Now, and so, fast forward, ang story is that naging kaklase niya yung anak niya, dalawang anak niya na 18 din. Doon niya nakita yung buhay ng kanyang mga anak kasi hindi po siya close. No? Nakita niya ganito pala ang kanilang And so, to cut the story short, marami po siyang natutunan at marami siyang na-realize, no? And so nakita niya din ang kahalagahan ng kanyang asawa, ang kahalagahan ng pagiging open, pagiging honest, at marami siyang na-realize na hindi niya nagawa nung sila ay tumatanda kasi naging 37 years old na sila. Or 38. So for 20 years Hello? Nandiyan na po ba ulit? Okay. Pakitingin kung may blue pag nawala. Okay, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga ay ang salita ng Panginoon ay magtuturo sa atin na si Jesus ay siyang Kristo na pinatunayan ng salita at ng kanyang ginawa. Ulitin ko po, si Jesus ay siyang Kristo na pinatunayan ng salita at ng kanyang ginawa. Note, ang salitang Kristo, kapag tatanungin po kayo, ano yung Kristo? Ano yung isasagot ninyo? Maaari at kadalasan sinasabi natin, apelido yan ni Jesus. Hindi po yun apelido ng Panginoong Jesus. At maaari sasabihin natin, ano yan, parang pangalan niya. Well, pwede pero hindi. Ang tama po, ang Kristo ay actually title. Title. No, parang Jesus is King. Jesus is Christ. Is the Christ. Ganun po yun. Now, bagaman ito po ay title, pero
higit pa po sa isang title ang Kristo. Dahil ang Kristo ay pagpapatotoo sa persona at gawa ni Jesus. Pag sinabing Kristo, testimony yan. Patotoo yan patungkol sa persona at ginawa ng Panginoong Jesus. From the Hebrew word, Messiah, ang Kristo ay from the Hebrew word Messiah, na ang ibig sabihin is the anointed one. Kung tatagalugin natin, ito ay natatanging pinili upang isagawa ang tiyak na layunin. Naririnig niyo po yung salita. Natatanging pinili upang gawin ang isang tiyak na layunin ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Messiah. Siya yung tinakda, natatangi, na pinili upang gawin ang isang tiyak na layunin ng Diyos. At ano yung layunin na Diyos na tinutukoy dito? Yun ay ang pagliligtas. Specifically, pag sinabi mo Messiah, yan yung tagapagligtas. Yan yung tanging pinili ng Diyos upang magligtas. And so kung sasabihin natin na si Jesus ay ang Kristo, nangangahulugan at sinasabi din natin na si Jesus ang siyang natatanging tagapagligtas. So kapag sinasabi mong Jesus Christ, sinasabi mo na siya lang yung tagapagligtas. Siya yung tagapagligtas. Siya yung tinakda ng Diyos upang magligtas. Yun ang ibig sabihin ng si Jesus ay ang Kristo or si Jesu Kristo. Now, ito po ang challenge ko po sa inyo. Hello, okay na po ba? Okay. So paano mo mahahayag, or sa ibang salita, paano mo mahahayag ang ebanghelyo? Kasi nga ikaw ay niligtas, ikaw isang tapat na saksi. At bilang isang tapat na saksi, ipinapahayag mo dapat ang ebanghelyo. Ngayon ang tanong, kaya mo ba? Paano mo ipapahayag ang ebanghelyo? Now, sa biyaya ng Diyos, sinalaysay ni Lucas kung paano ito isinagawa ni Pablo. Ito yung kagandahan. No? Binigyan tayo ng halimbawa kung paano ito isasagawa. Tingnan natin yung verse 2. Verse 2 ng chapter 17 ng Acts. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kautusan. Paano nangatwiran si Pablo? Nangatwiran siya mula sa mga kasulatan. So ibig sabihin mga kapatid, ang pagpapahayag at ang paraan upang mapatunayan na si Jesus ay ang Kristo ay sa pamagitan lamang ng kasulatan. Ayon sa kasulatan. At ito ang ating first point. Mapatunayan mo na si Kristo, na si Jesus ay ang Kristo ayon sa kasulatan. Kaya tingnan natin yung verse 1. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. Now, again, sabi ko po kanina, ito na yung next na destination nila Pablo. Ito po ay may layong 165 kilometers mula sa Filipos. So napakalayo, no? Parang Manila na siguro to, no? From dito. Ganong kalayo ang kanilang nilakbay, no? At sila ay nagpunta sa sinagoga. At para sa impormasyon ng bawat isa, ang sinagoga po ay parang chapel, yung small gathering house ng mga Hudyo kung saan sila ay nagtitipon-tipon upang sumamba at mag-aral ng kasulatan. Now, sinabi sa verse 2 na binasa na natin kanina, kaugalian po ni Pablo na pumunta sa mga sinagoga. At si Pablo po ay pumupunta sa sinagoga hindi lang upang makinig,
Ngunit si Pablo ay pumupunta doon upang mga tuwiran, upang ipahayag, at upang patunayan na si Jesus ay ang Kristo. At kung babalikan natin sa libro ng mga gawa, makikita natin na ito'y ginagawa niya sa chapter 9, chapter 13, and even chapter 17. And gagawin niya rin sa chapter 18. Ngunit, ito yung gusto ko mapansin ninyo, dito sa tagpong ito, specifically, binanggit ni Lucas na ginawa niya ang pagpapatotoo na si Jesus ay ang Kristo sa pamagitan ng kasulatan. This is the first time, mga kapatid, na specifically binanggit ni Lucas. Pinatotohanan ni Pablo na si Jesus ay Kristo sa pamagitan ng kasulatan. At ito'y uulitin niya in chapter 18, verse 28. That will be the second time. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na ito yung unang pagkakataon na ginawa ito ni Pablo. I believe, simula pa man sa simula, ito na yung ginagawa ni Pablo. Pero, sa salaysay na ito yung unang pagkakataon na binanggit ito ni Lucas. At ano kaya ang dahilan? Ang pagkakasulat nito dito ay nagbibigay sa atin ng emphasis. There is an emphasis dito, mga kapatid, na mapapatunayan na si Jesus ay siyang Kristo sa pamagitan lamang ng kasulatan. And again, gaya nga po ng sabi ko kanina, in chapter 17, pinapakita ang kahalagahan ng kasulatan. And to give my point, kung babasahin niyo po yung patuloy na nangyari, dito, nagalit ang maraming Hudyo at gustong patayin sila Pablo. Pero pagpunta nila Pablo sa Berea, anong ginawa ng mga Jewish people sa Berea? They tiningnan nila ang kasulatan kung ito ay tama ba na pinapahayag ni Pablo. Doon pinapakita yung kaibahan ng mga taong namamalagi sa salita at mga taong walang pakialam sa salita. So, dito natin makikita, sa kabuuan ng chapter 17, pinapakita ang kahalagahan ng salita. That's why our focus dito is ang salita, ang kasulatan. At sa tagpong ito, ang tinutukoy dito ng mga kasulatan, for your information, ay lumang tipan. Kasi sa time na ito, wala pang bagong tipan. Hindi pa natapos ang bagong tipan. Ang nasulat pa lang ni Pablo at this time is letter to Galatians. Kung matatandaan nyo, inaral natin ang Galatia, di ba? Ang Galatians. So wala pa po ang bagong tipan. Mga kapatid, lumang tipan pa po ang ginagamit ni Pablo. Pinapatunayan niya na si Jesus ay ang Kristo sa pamagitan ng lumang tipan. At sa biyaya ng Diyos, tingnan natin ngayon kung paanong ang lumang tipan ay tumutukoy kay Jesus bilang Kristo. Handa na ba kayo? Ilang books meron ang Old Testament? 30? 30? 36? Tingnan natin. So 36 books ang ating i-review ngayon. Let's go to Genesis. In Genesis, mga kapatid, ang ipinangakong binhi ng babae na dudurog sa ahas ay ang tumutukoy sa Panginoong Hesus na siyang tatalo sa gawa ng kalaban. And kung matatandaan nyo din po sa Genesis, ang story ng Noah's Ark, na siyang nagligtas sa 8 tao mula sa sa judgment ng Panginoon mula sa Great Flood. Anong nagligtas sa kanila? Yung arko. At yung arkong iyon ay ang shadow ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang tunay na arko na magliligtas sa mga tao, makasalanang tao mula sa judgment ng Panginoon. At si Hesukristo rin ang ipinangakong binhi kay Abraham na siyang pagpapalain ng lahat ng bansa. At si Hesukristo rin ang tunay na imahe ng anino ni Melchizedek. Kilala niyo si Melchizedek? Yung priest na king and priest. No? Si Hesukristo po ang tunay na imahe ng aninong iyon. And in Genesis, makikita din natin na ang handog na ipinalit kay Isaac.
Tandaan niyo yun? Yung pinalit kay Isaac, yun ay ang shadow ng handog na ipinalit sa atin. At yun ang Panginoong Jesucristo. That's in the Genesis. Now let's go to Exodus. Ang tunay na kordero ng Pasko, alam niyo po nangyari bago lumabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, sila ay kumain, di ba? ng kordero. At yung dugo na yon ang kanilang pinahid sa kanilang mga doorpost para sila ay hindi patayin ni kamatayan. No? Ang pagkakataong iyon, yung kordero na yon, ang dugo ng kordero na yun na nagligtas sa kanila, that is Jesus Christ. Ang tunay na kordero na nagligtas sa atin mula sa tiyak na kamatayan. At ang siyang umakay sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin. No? Yung shadow na pinapakita sa pagliligtas ng sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay ang Panginoong Jesucristo na nagligtas sa bawat mananampalataya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At ang batong nagbibigay ng tubig, kung nabasa nyo na yan sa Exodus, yung batong nagbibigay tubig sa mga Israelita, yon ay ang Panginoong Jesucristo na nagbibigay din ng tubig sa atin. At yung tubig na yon ay ang buhay na walang hanggan. At kung matatandaan nyo, habang naglalakbay ang mga Israelita sa ilang, sila ay kumakain ng mana. Yung bread from heaven. And that is Christ, the true bread from heaven. At ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng tabernakulo. Ano ba yung tabernacle? Di ba yun yung house of worship? Yun ang lugar kung saan namamalagi ang presensya ng Diyos doon sa most holy place, kung natatandaan ninyo. And Christ is the fulfillment ng tabernacle. Bakit? Nananahan ang presensya ng Diyos sa bawat mananampalataya. No? And sa Leviticus, no? Ang katunay na kataas-taasang pari at ang ganap na hain para sa pagtubos ay naisakatuparan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na handog na makakasatisfy ng hustisya ng Panginoon. At ang tunay at higit na mabuting pinuno na gumagabay sa bayan niya, gumagabay sa bayan ng Diyos sa ilang, yon ay ang Panginoong Jesucristo. And in the book of Numbers, doon makikita niyo yung story ng bronze serpent, yung tanso na ahas, na kapag ito ay tinaas, ang bawat Hudyo or tao na tumitingin doon ay mapapagaling. And actually, it is Christ na siyang itinaas sa krus, at ang bawat tumingin sa Kanya sa pananampalataya ay siyang maliligtas. And in the book of Deuteronomy, ang propeta na gaya ni Moises na itinayo at ginamit ng Diyos, ang siyang ganap na tumutupad sa kautusan ng Diyos at nagdudulot ng pagpapala sa kanyang bayan. No? Kasi ipinangako doon na merong propeta after Moises na gagabay sa kanyang mga tao. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Yun ay naisakatuparan sa Panginoong Jesucristo. Now, in the book of Joshua, si Joshua po ang nag-lead sa Israelita patungo sa the Promised Land. And alam niyo po ba anong kahulugan ng pangalan ni Joshua? Or Yehoshua? Ang ibig sabihin nun ay the Lord saves. And ang Panginoong Jesucristo ang tunay na Joshua, na siyang gumabay sa pagpasok sa Promised Land sa bawat tao ng Diyos. At yon ay ang buhay na walang hanggan. In the book of Judges, di ba? Sa book of Judges, ito yung iba't ibang mga heroes na nagligtas sa mga Israelita. Pero ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang matuwid na tagapagligtas na nagliligtas sa kanyang bayan mula sa pang-aalipin ng kasalanan. In the book of Ruth, tandaan niyo yung story ni Ruth, no? Si Ruth ay hindi siya Israelita, siya ay isang hentil,
at siya'y nakapangasawa, pero yung linya ng kanyang napangasawa ay mauubos na. Ibig sabihin, kapag ganun po kasi sa time na iyon, kapag walang lalaking na ipanganak, makakat na yung generation. Makakat yung linya nun. Parang dito, for example, ako Andit. Kapag hindi ako makaanak ng lalaki, walang magpapatuloy ng apelido namin na Andit. Parang ganun po yun, no? Pero ano nangyari? Doon makikita natin sa story si Boaz. Siya ang pumalit at siya ang nagligtas para ma-save yung line nung family, nung asawa ni Ruth. Ito po ay anino muli, no? Na ang tunay na manunubos at nagpapatuloy sa linya ng pagliligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Pinatuloy niya. Alam niyo po bakit? Kasi kung hindi po yun napatuloy, hindi po darating ang Mesaya. Kasi doon sa linya nila magmumula ang Mesaya. No? And in the book of 1 and 2 Samuel, dito makikita natin ang ipinangakong hari, no? Na magpapatuloy sa karya ni David. And sinong fulfillment nun? That is Jesus Christ. In the 1 and 2 Kings, dito natin makikita kung sino ang magtatayo ng templo ng Diyos. Di ba? And sinabi doon na it is Solomon. But Jesus Christ ang siyang dakilang hari na magtatayo ng tunay na templo ng Diyos. And in 1 and 2 Chronicles, dito ipinangako ang tagapagmana ni David na magpapanumbalik ng trono at muling magbubuo sa bayan ng Diyos. And again, that is Jesus Christ. In the book of Ezra, dito makikita ang tapat na tagapagsauli ng pagsamba at kautusan ng Diyos. Dito na-revive yung true worship, no? Ang tamang pagsamba. At sino ang nag-revive ng tamang pagsamba sa espiritu at katotohanan? And that is Jesus Christ. In the book of Nehemiah, dito ipinangako ang muling magtatayo ng tunay na Jerusalem. At alam niyo po, ang tunay na Jerusalem, that is the church. Yun ang iglesia. At sino ang nagtaguyod nito? Ang Panginoong Hesukristo. And in the book of Esther, kaya niyo pa? And in the book of Esther, dito pinatunayan at pinakita ang hindi nakikita, ngunit makapangyarihang tagapangalaga ng bayan ng Diyos. Ito ay naglalarawan kay Kristo bilang tagapamagitan para sa pagliligtas ng kanyang bayan. Yan ang makikita natin sa Esther. In the book of Job, dito pinakita ang walang sala na dumanas ng pagdurusa at tagapamagitan na nagsabi, alam ko ng aking manunubos ay buhay. Ito ay anino ng Panginoong Hesukristo na bagaman siya ay walang kasalanan, siya ay dumanas ng pagdurusa. And in the book of Psalms, dito makikita natin ang anointed na king. Dito makikita natin ang mabuting pastol. Dito mababasa natin ang ipinako sa krus na tagapagligtas. At dito mababasa natin ang muling nabuhay na tagapagligtas. At dito natin makikita yung pari at hari in the book of Psalms. In the book of Proverbs, ito ang karunungan ng Diyos na nagkatawang tao. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Lahat na makikita nyo sa Proverbs, ipinamuhay yon ng Panginoong Hesukristo. In the book of Ecclesiastes, ang tunay na kahulugan at kaganapan ng buhay na nagdadala ng walang hanggang kagalakan, higit sa kawalang saysay ang Panginoong Hesukristo. Diba sa Ecclesiastes, everything is in vain. Pero sino ang nagbigay ng kahulugan ng lahat ng buhay? That is Jesus Christ. And in the Song of Songs, ito yung sinasabing sulat or awit ni Solomon para sa kanyang asawa. Dito makikita natin ang tapat na kasintahang lalaki na umiibig at tumutubos sa kanyang kasintahan. At yon ay ang iglesia. At sinong tumubos? At sino ang tapat na nagmahal sa iglesia? Yon ang Panginoong Hesukristo. Kaya nyo pa. In the book of Isaiah, dito ibinanggit at sinabi ang Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay kasama natin.
That is Jesus Christ. At ang Wonderful Counselor, makapangyarihang Diyos, Prince of Peace, iyon ang Panginoong Jesucristo. Sa Isaiah may kita natin, mababasa natin ang nagdurusang lingkod. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. And the book of Jeremiah, ang pinangakong matuwid na sanga at tagapagbigay ng bagong tipan, na nagbibigay ng bagong puso, yun ang Panginoong Jesucristo. In the book of Lamentations, ang taong puno ng dalamhati na nagdanas ng puot ng Diyos, alam niyo sino? Ang Panginoong Jesucristo. In the book of Ezekiel, the Good Shepherd, na nagtipon ng kanyang mga nagkalat na kawan at nagbigay ng bagong puso at ng Espiritu, alam niyo kung sino? Ang Panginoong Jesucristo. In the book of Daniel, ang sinasabing anak ng tao na binigyan ng walang hanggang paghahari, alam niyo kung sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. At ang tulad ng ikaapat na lalaki sa pugon ng apoy, nung tinapon yung tatlong magkakaibigan, at nakita nung ni Nebukadnezar, may ikaapat. Iyon ang Panginoong Jesucristo. In the book of Isaiah, Hosea, ano yung story ng Hosea? He is the prophet na nagmahal sa isang prostitute na babae. Pinapakita doon ang katapatan bagaman sa hindi pagiging tapat ng babae. At sino ang nilalarawan nun? Yun ang Panginoong Jesucristo, na siyang tapat na nagmamahal sa kanyang hindi tapat na asawa. And in the book of Joel, doon pinakita ang pagbubuhos ng Espiritu sa lahat ng tao. At yun ay nangyari matapos ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa langit. In the book of Amos, ang tagapagpanumbalik ng bumagsak na tolda ni David at tagapagdala ng katarungan, yon ang Panginoong Jesucristo. In the book of Obadiah, ang hukom ng lahat ng bansa na nagdadala ng pagliligtas sa bundok ng Zion, sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. In the book of Jonas, yung propeta na 3 araw na nasa loob ng isda ay larawan ng Panginoong Jesucristo na 3 araw siya ay larawan yun ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At sa 4 araw, siya ay mabubuhay magmuli. In the book of Micah, ito ang ipinangakong pinuno na ipinanganak sa Bethlehem. And sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. In the book of Nahum, ang tagapagdala ng mabuting balita at kapayapaan para sa bayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng paghatol ng kanilang mga kaaway, sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. In the book of Habakkuk, ang siyang pinanaligan kung saan ang mga matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng mananampalataya. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. In the book of Zephaniah, ang makapangyarihang tagapagligtas na nasa gitna ng kanyang bayan at nagagalak sa kanila na may awitan, yon ang Panginoong Jesucristo. In the book of Haggai, ang pinaka-iibig ng lahat ng bansa na pumupuno sa huling templo ng kaluwalhatian. Sino ang pupuno nun? Ang Panginoong Jesucristo. In the book of Zacarias, ang mapagkumbabang hari na nakasakay sa isang asno, sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. In the book of Malakay, ang sugo ng tipan ng biglang darating sa kanyang templo. Sino yung dumating sa templo? Yon ang Panginoong Jesucristo. At ang araw ng katuwiran na sisikat ng may kagalingan, yon ay nangyari nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa lupa. Mga kapatid, ang lahat ng libro sa lumang tipan ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Siya ang Kristo. Ito po ay totoo. Wala ni isang nagkamali. Bakit? Bakit walang nagkamali doon? Walang hindi natupad at walang hindi matutupad. Bakit? Kasi iyan po ay hindi lamang normal na kasulatan. Iyan po mismo ang salita ng Diyos.
Now, marami sa atin ngayon alam na ito ang salita ng Diyos. Pero hindi nauunawaan na ito ang salita ng Diyos. At alam na alam yan ni Pablo, mga kapatid. Alam na alam ni Pablo na ang lumang tipan ay salita ng Diyos na nagsasalita dito ngayon. At anong sinabi ni Pablo in 2 Timothy 3:16? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pati rin ni Pedro, sabi niya, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kaloob ng tao, kundi ang mga taong inidyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Yan pong hawak ninyo ngayon. Bagaman translation yan ay mula sa hindi nagkakamali at tapat na salita ng Diyos. Yan po yung salita ng Diyos. At yang hawak nyo ngayon, yan ang kasulatan na patotoo ng Ama sa kanyang tanging anak. Yan yung testimony ng Ama patungkol sa kanyang anak. And the Lord Jesus Christ confirmed it. Kinumpurma ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi niya. You're searching the scriptures, kasi dyan makikita niyo yung buhay na walang hanggan. Sabi niya, lahat ng iyan nagpapatotoo sa akin. And in Luke 24:44, sabi niya, kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, yung Genesis to Deuteronomy, sa mga propeta at mga awit. Tunay po na si Jesus ang Kristo ayon sa kasulatan. Hindi natin madedenay, mga kapatid. Si Jesus ang Kristo ayon sa kasulatan. And to be specific, the Old Testament. Ang lumang tipan. And again, hindi lang yan salita ng Diyos. Ito ay patungkol kay Jesus. Lahat ng yan, patungkol yan sa Panginoong Hesus, na siyang Kristo, na dahilan ng iyong pagkakaligtas. Kaya hindi maaaring binabaliwala mo yan, kapatid. Hindi maaaring isasantabi mo yan. Gaya nga kanina, habang nagtatrabaho ako, I realize, tama nga, hindi maaaring ang isang ipinanganak na sanggol na hindi uminom ng gatas. May nakita ba kayong sanggol, ipinanganak, hindi uminom ng gatas sa loob ng 3 buwan? Sino dito yung nakita nun? Malamang hindi nyo na makikita yon. Bakit? Patay na. Tama? So kung hindi maaari yun, hindi rin maaari sa isang ipinanganak na muli, na hindi umiinom ng espiritual na gatas sa loob ng 3 taon. Hindi maaari na inconsistent ka. Sa biyaya, maaaring ligtas ka. Maaaring buhay ka, yes. Pero tingnan nyo ang iyong sarili sa salamin. Baka butot balat ka na. Kaya napakahina mo. Ang dali mong gumawa ng kasalanan. Ang dali mong gumawa ng mga bagay katulad ng mga tao sa mundo. Nagmumukang tao ka na ng sanlibutan. Wala kang pagnanais sa salita. Wala kang pag-uudyok. Dahil iyan
sa pagbabaliwala sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, kilala mo dapat si Kristo. At hindi mo makikilala si Kristo kung walang pag-aaral at walang pamamalagi sa kanyang kasulatan. Kasi ang kasulatan ang nagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Kaya I want to challenge each one. Tunay ba na nakay Kristo ka? Wag na po tayong magbulahan, no? Wag na po tayong magbulahan. Straightforward. Gaya ng sinabi ni Apostol Pedro sa mga Pariseo, repent. Ipakita ninyo ang inyong pananampalataya sa tunay na buhay ng taong tumatalikod sa kasalanan. Ito yung danger kapag ginagawa natin yung grace bilang lisensya sa ating makasariling pagnanasa. Lagi nating sinasabi, Lay, nasa presensya pa kasi ng kasalanan. Lame excuse na lang po yan, kapatid. No? Dati tinatanggap natin yan, pero hindi ito nagdudulot ng paglago sa bawat isa. Last night, when we were praying together with my wife, hindi ko alam, pero umiyak ako. And so my only prayer is, Lord, wag mong pahintulutan na ganito kami. Disiplinahin mo kami. Magpadala ka ng sakit. Magpadala ka ng pighati sa amin upang makita namin yung pangangailangan namin sa iyo. Kasi relax na relax kami. Para bang okay lang lahat. Kaya walang paglapit sa iyo. Sabagaman, nakakamangha, no, ang lahat ng mga pagsasakatuparan ng mga propesiya. Lahat po nung sinabi ko kanina, mga kapatid, from Genesis hanggang Malakay, lahat po yun propesiya. Lahat po yun mga aninong tumutukoy kay Jesus, no? Ngunit, gaya ng sasakyang walang halaga kung walang gas. Gaya ng lahat ng gadgets natin at appliances natin na walang halaga kung walang kuryente, ang lahat ng iyon, mga binanggit kanina, from Genesis up to Malakay, ay walang halaga. Wala po yun halaga kung wala ang kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo. Lahat po yun ay mawawala ng saysay kung wala ang pagkamatay at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo. And so the second point of the message is, ang Panginoong Jesus ay ang Kristo dahil siya ay namatay at nabuhay muli. Ang Panginoong Jesus ay ang Kristo dahil siya ay namatay at nabuhay muli. At sa pangatwiran ni Pablo mula sa kasulatan na nabasa niyo sa verse 2, merong specific, merong tiyak na katotohanan na kanyang pinaliwanag at pinatunayan. At ano yon? Tingnan natin yung verse 3. Sabi niya, nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan na ipinapaliwanag at pinapatunayan na ano? Na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. Now, bakit po sa lahat na nabanggit, lahat na nabanggit na propesiya at mga anino ng Kristo,
sa lumang tipan, bakit sa lahat ng iyon, ito yung binanggit? Bakit ito yung specific na pinapatunayan at pinapaliwanag ni Pablo mula sa mga kasulatan? Natanong niyo po ba yon? Ang dami, di ba? Pero bakit yun? And kung titingnan natin sa mga gawa, lahat po ng paghahayag ni Pedro sa Ebanghelyo, kung babalikan ko po, in chapter 2, no, sa panahon ng Pentecostes, makikita nyo doon highlighted ang pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay niya muli. In chapter 3, nung si Pedro ay naghayag sa Solomon's portico, no? Naghayag siya doon, and in chapter 4, nang sila ay kinulong before the Sanhedrin, no? Ipinahayag ni Pedro ang ebanghelyo at nandoon ang kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo. In chapter 5, before the council, again, naghayag si Pedro ng ebanghelyo, nandoon ang pagkamatay at pagkabuhay muli ni Kristo. And in chapter 10, nung siya ay pumunta sa bahay ni Cornelius, nandoon ang kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo. And even si Pablo sa chapter 13, nung first missionary journey nila, nung sila ay pumunta sa Pisidian Antioch, sa paghahayag ng ebanghelyo ni Pablo, nandoon ang kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo. And even dito sa chapter 17, sinabi niya, pinapatunayan niya na ang Kristo ay namatay at nabuhay muli. And kung titingnan natin in his letter to the Corinthians, ito yung sabi ni Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap. At alam niyo anong sinabi niya? Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nilibing ayon sa kasulatan, at si Kristo ay nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw ayon sa kasulatan. Sabi niya, ito yung una sa lahat. In Greek word, ang ibig sabihin nito, first of all. In English lang pala yun. No? First of all, or pinaka. Sabi niya. Ngayon ang tanong, bakit? Tatanungin ko kayo, bakit? Bakit highlighted lagi ang pagkamatay at pagkabuhay muli ni Kristo? Ni Jesus, Dahil ang kanyang pagkamatay at ang pagkabuhay muli ni Jesus ay ang pinakapuso ng gawa ni Kristo. Pag sinabi mong puso, tanggalin mo yung puso mo, patay ka na. May mata ka man, may tenga ka man, may bibig ka man, may kamay ka man, may tiyan ka man. Okay ka ba tiyan? May paa ka man. Pero kung hindi na tumitibok ang puso, walang halaga ang lahat ng parte ng iyong katawan. So ang pagkamatay at pagkabuhay muli ni Jesus, yun yung pinakapuso ng gawa ng Kristo. Ano nga yung Kristo? Ano yung Kristo? Anong definition ng Kristo? Ang natatanging pinili upang gawin ang natatanging layunin ng Diyos. At yun ay ang pagliligtas. So, sa madaling salita, ang Kristo ang tagapagligtas. Okay? So, again, ang pagkamatay at pagkabuhay muli ni Jesus ang pinakapuso ng gawa ng Kristo. Pinakapuso ng pagliligtas, in other word. Kaya kapag sinabi nating gawa ng Kristo, ito po ay tungkol sa lahat ng ginawa ng anak ng Diyos upang isakatuparan ng pagtubos ng kanyang mga hinirang. And His death and His resurrection is the heart of it all. At pangalawa, ang dahilan, puso pa rin. Ito ang pinakapuso ng plano ng pagtubos ng Diyos. Pag sinabi natin pinakapuso, again, kung wala ito, walang saysay ang lahat ng ginawa ng Diyos. At bakit ito ang pinakapuso ng plano ng pagtubos ng Diyos? Balik tayo sa simula. Ang pagkakataon na pinakaunang inihayag ang plano ng pagliligtas ng Diyos ay saan makikita? Genesis 3:15. Di ba? Nung sinabi ng Panginoon sa babae at sa serpent na ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng serpent. At babasahin ko po yung sinabi dito sa Genesis 3:15. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Sabi niya, yung Kristo ha. Ito ang dudurog ng iyong ulo. At ikaw,
No, yung serpent. Ikaw, serpent, ang dudurog ng kanyang sakong. Alam mo yung ibig sabihin ng dudurog ng kanyang sakong? Yon ay ang pagkakahulugan na magdudusa at mamamatay ang Kristo. So sa simula pa lang, sinabi na ang kamatayan ng Kristo. So, ito ay mahalaga dahil ito ang pinakapuso ng plano ng pagtubos ng Diyos. At pangatlong dahilan, ito ang pinakatuktok ng pagiging tagapamagitan ng Kristo. Ito yung, alam niyo yung parang sa kadami-daming ginawa ng mediator, tagapamagitan, ito yung pinakatuktok. No? Bakit? May tatlong tungkulin ang Kristo. Alam niyo yung tatlong tungkulin ng Kristo? Dapat alam niyo to. Tatlong tungkulin. 3 offices of the Christ or ng Panginoong Jesus. Prophet, priest, at king. Yan ang tatlong office ni Jesus. Siya ang prophet, siya ang pari, at siya ang hari. Ngunit, ang kanyang gawa bilang pari, ano bang gawa ng pari? Siya yung naghahandog, di ba? Ng kabayaran ng kasalanan. Siya yung tagapamagitan, di ba? Kung in the Old Testament, ang pari ang tagapamagitan ng Israel at ng Diyos. Siya yung pumapagitna. So ang Panginoong Hesus din ang tagapamagitan. At ang kanyang gawa, at siya din bilang pari ang naghahandog ng kabayaran ng kasalanan. At siya bilang pari na naghandog ng bayad ng kasalanan, at anong hinandog niya? Yung kanyang sarili mismo. Di ba? Siya bilang pari na naghandog ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng kasalanan ang higit na mahalaga kesa sa gawa niya bilang propeta at kesa sa gawa niya bilang hari. Why? 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 Dahil kung wala ang krus, ibig sabihin kung hindi siya namatay, at kung wala yung walang laman na libingan, ibig sabihin kung hindi siya nabuhay, ang mga pangako na inihayag niya, yung mga katotohanan na inihayag niya bilang propeta, at ang pangako ng kanyang paghahari bilang hari, ay walang bisa upang magligtas. Kung hindi siya namatay at nabuhay muli. Kung wala yung office niya bilang pari, walang halaga yung office niya bilang propeta at bilang hari. Ganun kahalaga ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay muli. And last reason, ito yung turning point. Alam niyo yung turning point? Yung ministry ni Charlie Kirk? Hindi. Turning point, ito yung, kumbaga yung, dito nagbago lahat, parang gano'n. Ito ang kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo ang turning point sa kasaysayan ng plano ng pagliligtas. No? Ito yung turning point sa kasaysayan ng plano ng pagliligtas. Bakit? Ang makaisa at para sa lahat na kamatayan ni Jesus ang tumapos sa mga paghahandog sa lumang tipan. Di ba? Di ba in the Old Testament, patuloy yan, year by year, no? Fiesta lagi, year by year. Ang daming hayop ang pinapatay at siyempre, kain nila. No? Pero natapos ang lahat ng iyon nung si Jesus ay namatay. At ang kanyang pagkabuhay naman, bakit siya naging turning point? Ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo ang simula ng bagong nilalang. Ulitin ko po, ang pagkabuhay muli ni Jesus ay ang simula ng new creation. Bakit new creation? Because in Genesis 1:1, in the beginning, there is a creation. Kaya lang ito ay nasira dahil sa kasalanan. Di ba? At ito ay papatungo sa tiyak na kapahamakan at kasiraan. But dahil merong Kristo, nang siya ay namatay at nabuhay muli,
yung dating creation na pasira ng pasira ng pasira, nagkaroon ng bagong hope. At yun ay dahil sa pagkabuhay muli ni Kristo, there is a new creation. You see? Tunay na si Jesus ang Kristo dahil siya ay namatay at nabuhay muli. And note, pinatunayan ito ni Pablo. Kung babasahin niyo sa verse 3 at verse 2, pinatunayan ito ni Pablo mula sa mga kasulatan. Pinatunayan ito ni Pablo mula sa mga kasulatan. So in conclusion, ang mga kasulatan, specifically ang lumang tipan, ay tumutukoy kay Jesus. Ang Panginoong Jesus at ay matatagpuan sa bawat parte ng lumang tipan. Tandaan niyo po yan, kapatid. At ang pagkamatay at pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus ay ang pinakamahalagang bahagi ng plano ng pagliligtas ng Diyos. At tunay na si Jesus ay namatay at nabuhay muli. And so in our conclusion, si Jesus ay siyang Kristo. Bilang application, ang bawat mananampalataya ay nararapat na maalam sa mga kasulatan. Specifically, sa ating pag-aaral ngayon, sa lumang tipan. Ulitin ko po, ang bawat mananampalataya ay nararapat na maalam sa mga kasulatan. Second, ang bawat mananampalataya ay nararapat na may higit na kaunawaan ng kahalagahan ng pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kailangan nyo po yan maunawaan. Kailangan nyo po yan na clearly maging malinaw. Clearly pa, malinaw pa. Ang kahalagahan ng pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Lastly, ang bawat mananampalataya ay nararapat na may kakayanang mapatunayan na si Jesus ang siyang Kristo mula sa mga kasulatan. So this is my challenge para sa inyo, mga kapatid, sa linggong ito. Siyempre, hindi lang linggong ito. No? Patuloy ito. Kaya mo bang patunayan na si Jesus ang Kristo mula sa kasulatan? Kaya mo bang patunayan na si Jesus ang Kristo mula sa kasulatan? At tingnan mo po yung lifestyle mo ng pag-aaral ngayon ng kasulatan. Iyan ba ay sapat upang makita mo si Kristo sa bawat pahina nito? Sapat na ba yung lifestyle mo, yung study lifestyle mo ng pag-aaral para makita mo si Kristo sa bawat pahina nito? No, in just 15 minutes, nakita mo na ba si Kristo doon? Sapat na ba ang iyong pag-aaral upang labis na naunawaan ang kahalagahan ng pagkamatay at pagkabuhay muli ni Kristo? Sapat na ba ang iyong pag-aaral at confident ka na mapatunayan mo sa ibang tao na si Jesus ang Kristo mula sa mga kasulatan? Sapat na ba yon, kapatid? Sapat na ba yan? So in general sense, pinapahalagahan mo ba ang pag-aaral ng kanyang salita? Nakita mo ba ngayon kung gaano ito kahalaga? Kung paano mo itatrato, listen carefully, this is my last statement. Kung paano mo itatrato ang kasulatan mula sa araw na ito at sa mga susunod na araw ang magpapatunay kung nakita mo ba talaga ang kahalagahan nito o hindi.
Ulitin ko po. Kung paano mo itatrato ang kasulatan simula sa araw na ito at sa mga susunod, ang magpapatunay kung nakita mo ba talaga ang kahalagahan ng kasulatan o hindi. Let us pray. Aming Panginoon, salamat. Salamat sa iyong salita. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami iniwan sa pamagitan lamang ng general revelation na indeed nagpapakita na tunay na ikaw ay Diyos, pero hindi ito sapat upang mahanap namin at maunawaan namin at malaman namin ang kaligtasan. Salamat dahil sa biyaya mo, inilathala mo to. Isinulat mo ito sa papel. Sinulat mo ito upang makita namin ang kaligtasan. Salamat sa araw na ito na ipinakita mo sa amin na bilang mga niligtas at bilang mga saksi ng Panginoong Yesus, napakahalaga ng iyong salita, napakahalaga ng iyong kasulatan. Hindi lang upang patunayan na si Jesus ang Kristo, hindi lang upang maging malinaw ang kamatayan at pagkabuhay niya, kundi mahalaga ito dahil ito ang aming buhay. Dahil dito at nandito matatagpuan si Kristo na nagligtas sa amin. At patuloy ko pong pinagpapanalangin, O Diyos, na ito ang aming maging hangarin at layunin at kinasasabikan palagi. Ang iyong salita, ang mamalagi dito, ang manalangin ayon dito, at mamuhay ayon dito para sa iyong kalawalatian. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bilang pagtugon sa pagpapasalamat natin na si Jesus ay ang Kristo na siyang ating kaligtasan, tayo po ay magsitayo at ating awitin The Power of the Cross.